Yan ang mga kababayan, kasinungalingan, pagsisinungaling ng tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. na si Atty. Claire Castro, hindi kinagat, hindi buminta sa taong bayan. Kaya ngayon, itong si Pangulong Marcos, nagpanik na tuloy, mga kababayan. Pero bago tayo patuloy, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, hindi buminta, hindi kinagat ng taong bayan. Yung kasinungalingan ng tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. na si Atty. Claire Castro, hindi kinagat, mga kababayan. Yung sinabi ni Atty. Claire Castro na si Pangulong Marcos Jr. daw ang nagbunyag sa pinaka-controversial na flood control scandal na ito. Hello! Hello, Madam Atty. Claire Castro. Si Pangulong Marcos ba ang nagbunyag sa pinaka-controversial na flood control scandal na ito? Hindi ba yung baha? Kasi mga kababayan, kung hindi bumaha nung siguro nasa mga 3 araw o 4 na araw mula nung suna ni Pangulong Marcos Jr. kung saan niya pinagyabang niya itong 5,500 blood control sa buong bansa. Pero pagkatapos nga nun, mga kababayan, biglang bumaha. Kaya yung nakatuklas ng flood control scandal na ito, yung baha at yung taong bayan, hindi si Pangulong Marcos. Nahiya lang si Pangulong Marcos, mga kababayan, dahil pinagyabang niya ito sa kanyang suna. Tapos pala bumaha ng ganon. Gusto ni Pangulong Marcos, mga kababayan, na hindi ibintang sa kanya. Naghugas kamay siya kaagad sa mga pangyayaring ito. Gusto niyang linlangin ang taong bayan. At baka isipin siguro ng taong bayan, uy, si Pangulong Marcos ang nagbunyag nito. Pero hindi nila alam, mga kababayan, na sinabi na ito. Nakalimutan siguro nila na pinagyabang na ito ni Pangulong Marcos, itong 5,500 flood control sa buong bansa at marami pang kasalukuyang ginagawa. Kaya Atty. Claire Castro, tigilan mo na. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo at pagtatanggol mo dyan sa amo mo. Kasama mo na itong si Pinky Lacson, mga kababayan, na grabe din, tagapagtanggol pala ito ni Pangulong Marcos, mga kababayan. Wala na daw kredibilidad itong si Saldico. Hindi na daw pwedeng humarap ito, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon. Dahil nga, nagsalita na ito. Natakot na itong si Pinky Lacson, mga kababayan. Kaya tama na yung inyong mga kasinungalingan. Hindi nyo kayang pagtakpan ang ginawang kapalpakan ni Pangulong Marcos Jr. Dahil yung galit ng taong bayan ay mas lalo pang nag-aapoy. Ito, mga kababayan, si Atty. Mike Operario talagang sinunog, mga kababayan, tinusta itong tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. na si Atty. Claire Castro. At itong si Pinky, mga kababayan, itong si Pinky Lacson na tagapagtanggol naman nitong si Pangulong Marcos Jr. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Hira muna tayo ng video, no, ni Atty. Mike Operario, isang magaling na abogado. Ito na, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Hindi daw kailangan ng presidente na utusan si Saldico na gumawa ng congressional insertion sapagkat pwede naman daw itong isinama niya sa National Expenditure Program o yung budget, yung tinatawag na NEP. At ang Pangulo daw ang nagpasabog nitong balita tungkol sa flood control at katiwalian. At hindi daw under oath yung salaysay ni Saldico, kaya hindi daw ito credible. Ito at marami pang mga kasinungalingan na pinagkakalat ng Malacanang ang pag-uusapan natin sa
umagang ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kagaya ng inaasahan natin and correctly predicted, the moment that the video was confirmed na ito nga ay galing kay Zaldico, Malacanang went into full battle mode. Kahapon, press briefing, 3 agad na opisyal ng Malacanang naroroon, si Secretary Pangandaman, si ng DBM, si Dave Castro ng PCO, si Undersecretary Claire Castro ang presidential spokesperson. At pati na rin si Vince Dizon nagbibigay ng kanyang papanayam na pare-pareho sila ng istorya. Ang una sinasabi nila sa atin ay hindi daw credible yung sinasabi ni Zaldico dahil hindi naman daw kailangan ng presidente na utusan siya na mag-insert doon sa budget kasi sila daw ang nagagawa ng budget. Tama nga naman kung gusto ng Pangulo na dagdagan ng 100 billion yung project, hindi niya na kailangan si Zaldico, siya na dapat ang gagawa nun. Pero alam ko naman na alam nyo ito at kukunwari-kunwarian lang kayo o nagtatanga-tangahan na lang kayo kung ano ang totoong nangyari dyan para sa interes ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. There are 2 words na magsasabi kung bakit kailangan ng insertion sa pamamagitan ni Zaldico. Ang tawag dyan, plausible deniability. Ano pong ibig sabihin nito? Plausible deniability means gumagawa ka na ng paraan na meron kang dahilan or excuse, parang backdoor, para kung ano man ang mangyari, para kang may fire exit. Pwede mong i-deny ang lahat ng ito. So gumawa ka ng scenario para maitanggi mo na ikaw talaga nag-utos, walang paper trail kasi lalabas doon sa yung budget, ito lang talagang hiningi ko. Kasi kung magnanakaw ka, mag-iiwan ka ba ng mga piraso ng ebidensya na mag-uugnay sa'yo doon sa krimen? Siyempre hindi. Kaya ang ginawa nila, instead of putting it in the NEP, ay ipinasok nila ito sa pamamagitan ng congressional insertion. Para nga naman, pag nagkabulilyasuhan, pwede nilang sabihin na, well, hindi kami may gawa niyan. Si Zaldico, yung Kongreso, itong mga congressman, sila ang gumawa niyan at wala kaming kinalaman tungkol dyan. And that is exactly what is happening today. Ito yung kanilang exit clause, yung kanilang plausible deniability because lumabas on paper na it was inserted doon sa NEP. Kaya hindi nila ito maisama doon sa NEP because pag nag-submit ka ng budget, ang rule dyan is kailangan it must follow the constitutional provision on budget restrictions. Especially, hindi pwede yung DPWH or Public Works budget mas mataas pa sa DepEd budget. Kaya dito nila inoperate ito sa pamamagitan ng congressional insertions para on the NEP, hindi na agad siya questionable. Meron silang lusot. Ngayon, pwedeng sa pamamagitan ng congressional insertion, dito nila ipapasok isa-isa yung mga gusto nilang idagdag na kahit na ito'y lumampas pa at lumampas naman talaga even in the 2025 budget. Kaya isa yan sa mga naging question sa Korte Suprema. Unfortunately, hanggang ngayon wala pang desisyon yung Korte Suprema tungkol dito. So, hindi totoo yung sinasabi ng Malacanang ni Secretary Pangandaman na hindi daw kailangan. Kailangan nyo yan kung ang intention nyo ay nanakawin talaga yung pera. This is your plausible deniability at yan kitang-kita namin ngayon as it is working. Kung paano nyo ginagamit itong plausible deniability na to. Another lie, sinasabi nila paulit-ulit na nakakabuisit ng pakinggan na ang presidente raw ang nagpasabog nitong balita na ito. Sinabi yan ni Claire Castro paulit-ulit, ni Secretary Vince Dizon, pero totoo nga ba ito? Hindi po ito totoo. Ang totoong nagpasabog nito ay ang taong bayan. Ang presidente mismo sa kanyang SONA inaamin niya that the people are not satisfied with what is happening. Yung pagkagapi, yung pagkatalo ng lahat ng inyong senatorial candidates na walang nanalo kahit isa na partido federal is an indication na ang tao ay dissatisfied. The people in Malacanang, Bongbong Marcos knew that people already know what is up. So, ang choice niya dyan ay itanggi na alam ng tao o kaya ay makisayaw na siya doon sa mga tao. At sabi ko nga sa inyo, yung kwento noon ni Escombro, siya na yung nauna na kahit siya yung umutot, siya na yung unang nagbintang. Sinong umutot dyan? Sinong nagnakaw? Diba sila? Yeah. So, this is total bullshit.
sabihin ng Malacanang na ang Pangulo ang nag-expose nito. Siya mismo ang nagsabi na ang mga tao ay hindi satisfied. Ibig sabihin, alam na ng taong bayan ko ano ang ginagawa nyo. Mr. President, this is not your work. This is the work of the people. Yung tao na ang nagsabi sa iyo sa pamamagitan ng resulta ng eleksyon that we already know what is happening. Wala kayong in-expose. Paano mong i-expose ang isang bagay na hayag na sa mga tao? Sinabi niyo may 5,500 flood control and binabaha yung sambayanan at wala kayong maipakita mga proyekto. Sinabi niyo hindi aaresto si Rodrigo Duterte, ikinulong ninyo. At marami pang mga kasinungalingan ang kumalat. At lahat yan alam ng taong bayan. There is nothing that you exposed. Ang kailangan mo lang ay sumabay ka dun sa Agos at sabihin mo na, kunwari, na hindi ikaw yung nagnakaw. Kasi yung fact ng pagnanakaw, alam na po ng taong bayan. At hindi raw ito na, lumabas na rin si Ping Lacson. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat na to, everyone will be at work. Full force sila. Si Ping Lacson, hindi na talaga tinatanggi, hindi na kinakahiya na talaga siya ay enabler lang ng mga Marcos, ay protector ng administrasyon. At agad, he came to the President's rescue at sinasabi na agad, hindi daw credible yung testimonya ni Zaldico. Kasi hindi daw ito under oath. Well, hindi kailangan ni Zaldico to put it under oath to protect himself. Hindi ko po sinasabi na si Zaldico ay isang bayani. Sa aking pananaw, hindi po siya bayani because malaki ang involvement niya rito. Malaki ang kinita niya rito. But Zaldico did what he had to do. Ginawa niya ang kailangan niyang gawin primarily to protect himself. Kailangan niya ng protektahan ng kanyang sarili sapagkat nabasa niya na, kitang-kita niya na siya ang isasakripisyo dito. Hindi lang in terms of politics, hindi lang in terms of criminal liability, but I think Zaldico honestly believe that his life is in real mortal danger. At para ma-prevent ito na siya ay itumba, patahimikin, ano ang kailangan niyang gawin? Ang kailangan niya lang gawin ay magsabi na siya ng katotohanan. At least nahayag na. Ngayon, kung papatayin siya, alam na ng taong bayan kung sino ang may kagagawa nito. Yan ang naging strategy ni Zaldico. And everyone na malagay sa ganyang predicament will probably do the same. At ito na nga ang ginawa ni Zaldico. Protektahan ng kanyang sarili. So, hindi siya bayani para sa akin, pero salamat at nagsabi ka ng katotohanan, but this is for your own protection. And Zaldico had to say this because he has no other choice. And this makes him credible because he is a desperate man. Dahil alam ni Zaldico na ang mangyayari dito, kung siya ay itutumba, tapos na ang investigasyon. Dead man tell no tales. Ang tawag po dyan, high stakes na rub out. Kuratong style. Kita nyo yung parallelism? Why we discussed yung Kuratong Baleleng before. Pupuntahan natin yan ng mas mahaba. Iyon ang mga kababayan, mabuti na lang nakapagsalita pa itong si Zaldico. Habang buhay pa ito mga kababayan. At kahit papaano ay nakagawa ito ng tama. Sa pagsabi ng katotohanan mga kababayan kung sino ba talaga ang mastermind sa mga nangyayaring korupsyon na ito dito sa ating bansa. At yun na nga, itinuro na itong si Pangulong Marcos mga kababayan na itong si Pangulong Marcos ang mastermind sa mga nangyayaring korupsyon na ito. At itong si Ping Lacson naman mga kababayan, garapal ito. Ang kapal ng mukha nito mga kababayan. Itong si Ping Lacson, talagang halatang halata na. Walang kahiyan mga kababayan. At talagang harap-harapan na pinagtatanggol niya itong si Pangulong Marcos. Yung sinabi niya mga kababayan na walang kredibilidad yung salaysay nitong si Zaldico dahil hindi under oath mga kababayan. At gusto pa nitong si Ping Lacson na umuwi na dito sa ating bansa itong si Zaldico. Nakalimutan yata ni Ping Lacson mga kababayan na nung siya ay pinaghahanap din ay nagtatago ito kung saan-saan. Ping Lacson, di ba naranasan mo na rin na nasa panganib yung buhay mo? Di ba nagtago ka kung saang kuiba ka sumiksik, hinayupa kang napakatindi, napakakapal na mukha nitong si Ping Lacson mga kababayan.
Noon mga kababayan ha, sa panahon ng panghampanya, o may video tayong ilalagay dyan sa bandang dulo. Ilagay natin para malaman ng ating mga tagapanood na itong si Ping Lacson ay ang kapal ng mukha nito. Para sabihin niya na walang kredibilidad itong si Saldico. Pero noong panahon ng eleksyon mga kababayan, gamit-gamit ni Ping Lacson at nitong si Soto mga kababayan yung chopper ni Saldico para makapunta kung saan-saan itong mga hinayupak nito para sa kanilang pangampanya. Tapos ngayon, sasabihin nila, o kasama na nga na nagsalita din itong si Soto, na walang kredibilidad itong si Saldico at gusto nilang pauwiin. Gusto ninyong pauwiin para ipatudas mo, Ping Lacson, sa mga, baka may natitira ka pang kuratong baliling dyan. Makakapal naman ang mukha ng mga hinayupak na ito. Yun na nga, bago tayo magtatapos ay magpasalamat lang tayo kay Attorney Mike Operario sa kanyang video. Dalawa na yan talaga. O yan ho, yung nakatthumbs up sila sa picture. O, nakamta mo. O, pakikita nyo dyan. Ayun, nakita nyo ho. Ayun, RP C8111. O, pagkatapos yung gamit yung chopper na yan, nagdi umanong konektado kay Saldico. Ngayon wala siyang credit. 3 taon ho siya dyan sa pagiging appropriation chairperson. Ha? Matagal-tagal ho siyang pinagkatiwalaan nitong si Marcos Jr. na pamunuan ang napaka-makapangyarihan na komite na yan. 3 taon. Ngayon, bigla wala siyang credibility. Mga walang iya talaga itong mga to. Pero walang iya. Itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto. Walang iya kayo ha. Ginamit nyo yung sa mga air asset ni Saldico tapos ngayon ginaganyan niya siya. Ito mga kababayan, yan ho ang pagbisita ko nila sa isa sa pinakamahal na mga bahay dyan sa Cordillera Region. Ano ho yan sa bandang bandang norte. Hindi ho sila nagsasasakyan ng pamilya nitong si Saldico. Pa-chopper ho yung mga yan. Yan hong chopper na yan, yung nakikita yung chopper na yan, yan ho mga kababayan. Yan ho ang RP C8111. Ayan ho mga kababayan. Yan ho ang sinakyan nitong si Ping Lacson Boytago at nitong si Tuta Soto noong panahon ng kampanya. May pa-thumbs up pa kayong nalalaman. Chopper ni Saldico yan. O walang niya kayo. Ito mga kababayan. O. Ayan ha. RPC 8111. O. Masibis Aviation. Ayan yan o yung kumpanya na konektado din ho itong si Saldico. O. Kita nyo ho ba yan? O. Ayan o, meron pa ho silang binablog-vlog pa nila. Ayan o si Ping Lacson Boytago. Ingat po kayo sa mga ngayon, sir. Pagkatapos yung gamit yung ni Saldico ngayon, wala na siya credibility. At yun ang bago din tayo magtatapos ay mag-shoutout din muna tayo. Shoutout kay Ma'am Elizabeth Kilakil. Shoutout kay Ma'am Imelda Pascua. Shoutout kay Ma'am Mibilin Balikaw. Shoutout kay Ikel Siastis ng Espanya. Hindi ko masyado, pasensya na. Idol from Espanya. Marcos Layas. Shoutout na rin kay Nestor Di Pasupil. Shoutout na rin kay Krista Tibay. Shoutout kay Alfredo Ancot. Shoutout na rin kay Corazon Gonzales, ma'am. Shoutout sa iyo. Kay Elizabeth Kilakal, maraming salamat sa iyo, Ma'am Elizabeth. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Margarita de la Cruz. Shoutout kay Ma'am Bergie Verhalidius ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo si Kuko Dion at Yuri. Shoutout na rin kay Evelyn Ridolusa. At shoutout na rin kay Claudine Velasco, kay Bibelin, shoutout kay Maribic Guban. At sa lahat lang kay Bernardino Lambunaw, shoutout na rin. At kay Mads Guerrero. Real Vlog, shoutout na rin. At kay Carl. At yun hanggang dito lang muna at once again, this is from the TV mo. Ingat lahat, God save the Philippines.